Hello guys, kumusta? Kuya Wilson, Buhay Canada. Welcome to my page guys. Guys, to this vlog, pag-usapan natin. Mayroon kasi akong nakilala dito sa Edo, no? Dito sa branch, dito sa Northland, Calgary, Northwest, na galing Cebu, na ngayon ko lang nalaman din na mayroon palang 4 na province dito sa Canada na pwede kang pumunta dito sa Canada bilang isang temporary foreign worker na hindi kailangan ng OEC, PIDOS at saka Polo. So, tanungin natin si John Del, ang galing Cebu, no? Paano siya nakapunta dito? Paano siya nakapunta dito ng Canada na walang OEC, PIDOS at saka Polo? Okay. Kumusta John Del? Okay guys, so natay pangutan-on karon sa Kabisaya, no? Pero magtagalog lang ta kay arong masabtan sa tanan. Mahirap intindihan. Oh, mahirap intindihan. Taga Calgary, bagong dating dito last year, tinulungan sa kanyang kapatid. Tanungin natin si John Del galing Cebu, no? Cebu. Yes. John Del, paano ka nakapunta dito sa Canada? Paano ka nag-work? Yung kapatid ko nagtatrabaho dito, tapos parang nag-close sila ng amo ko. Kaya tinulungan ako ng kapatid ko para parang nagpatulong siya sa amo ko. Nagpatulong. Para. So yung kapatid mo nag-work dyan sa Edo. Oo. Tapos nirekomendar ka parang ganon. Parang. Nung binigyan ka ng LMIA, sabi mo sa akin kanina na nahirapan ka rin pagkuha sa OEC at mayroon kang pamaraan paano mo siya ginawa. Nung una, tumawag ako sa OWA. OWA ba yun? POA. Yun na yun, no? Diba? O Department Migrant Worker. Tumawag, kukuha daw ako na agency, yung legit. Kaya nag-search ako. Tumawag ako ng mga agency, sabi, 1 buwan ng sahod ang sisingilin. So, isang buwan? Isang buwan sahod. Magkano naman yan? Sa mga 80 siguro. 80,000? Oo. Ganun. Sabi ko, laki naman. Nag-cancel ako. Kaya nag-search ako sa Facebook. May nakilala akong mga kaibigan na tumulong sa akin. Kaya yun, yung pamaraan na hindi na kailangan ng OEC. May mga lugar kasi sa Canada na yung mga Atlantic areas. Atlantic areas. Ngayon ko lang nalaman yan guys, no? So sa mga papunta dito sa Canada, mayroon palang 4 na province dito sa Canada na exempted sa OEC, PIDOS at saka sa Polo, no? So ano yung mga province na yan? Nova Scotia, Labrador, Newfoundland, Labrador, Princess Edward Island, PEI, at saka na yung isa pa? Nova Scotia. Ano pa yung isa? New Brunswick? New Brunswick. New Brunswick. So yung mga province na yan guys, take note. Ngayon ko lang din nalaman kay John Del na exempted pala yan sa OEC. So kung sino yung pupunta dito. So anong nangyari nung may nakilala ko, tapos tinulungan niya ako, sabi niya, ito, gawin mo lang to. Bibigyan kita ng mga papeles, ganon. Pakita mo lang sa itatago mo yung original na mo. Destination, kumbaga. Destination. Yun yung papakita mo sa immigration doon. Hindi ba hinahanap sa immigration sa Manila ang LMIA mo? Hindi. So ang kinuha, ang hinahanap nila, ano yun? Nagtanong lang, saan ako pupunta? Sabi ko, sa sa Canada. Sabi, saan sa Canada? Sabi ko sa Nova Scotia. Doon ako magtatrabaho ko doon. Sabi niya, saan ang OEC mo? Yun, binigay ko yung advisory ng POAE. So mayroon talaga silang advisory sa POA na itong province na to, exempted. So pagkatapos noon, sino nagbigay sa iyo doon? Yung advisory, saan ka kumuha? Sa POA. Sa POA mo. Tapos nakalusot ka na. Nakalusot na. Diretso na. Pero actually yung destination mo sa Newfoundland. Hindi, yung destination ko talaga yung Calgary talaga. Pero yung papeles ko, may kaibigan lang akong gumawa ng sa Nova Scotia yung employer ko. Kunwari nasa Nova Scotia yung employer mo kasi exempted sa OEC. Kasi ganito 'yon. Pag ang Polo, OEC at saka PIDOS, pag wala kang agency kasi direct hire siya, no? Mahirap talaga yan i-secure sa atin. Pwedeng makancel sa employer, pwede ring makancel sa yung LMI mo kasi hindi na makahantay yung
ang tawag nito ng employer. So yung pagdating mo sa... Muntik na akong makancel ng employer ko. Kasi matagal nga. Oo. No, dumating yung work permit ko, mga September. Tapos sabi, baka tatagal ka pa dyan. Ganun. Kailangan na nila ng tao. Kailangan. Yun ang hindi na makaantay. Kaya ginawan ko ng paraan. So pagdating mo sa Vancouver, anong hinanap doon? Yung original ko na LMIA. LMIA. Mga ilang buwan lang yung processing mo nung nag-process ka. Sino nag-process doon sa Pilipinas sa documents mo? Sino nag-submit? Ikaw lang? Ako lang. DIY ka rin? Oo, DIY. So pero pinadalhan ka lang ng documents? Pero may yung kapatid ko, yung employer namin, may consultant talaga sila. Yun yung kakontak ko. Taga saan yung? Pasay yung nasa Pasay? Nandito. Oo. Oo. Yun yung original employer. May consultant sila. Kami nagko-contact ng mga requirements ko. Pinapadala ko lang. Ganun. Magkano yung nabayaran mo doon? Sa consultant? Ngayon? Yung sa Pasay? Wala. Sila nang nagbayad? Oo. Kapatid mo or employer? Kapatid ko. Siya na yun? Oo, yun. Hindi ko alam. So ang kapatid na swerte talaga kasi may kapatid tumulong. May kapatid pang nagbayad sa kanyang... Pero babayaran ko rin yun. Shout out at Innova. Okay, Jandel, anong masasabi mo ngayon na nandito ka na sa Calgary? Ano ba, mahirap ang Canada or sabi nila worth it pa ba ipunta dito ng Canada? Para sa akin lang pang pamilya lang talaga yung Canada. Kasi walang gig, wala lahat. Pag tapos ng trabaho, bahay. Hindi ka guys sa Pinas na kagala ka, mga ganun. Dito pang pamilya lang. Pwede ka mag-standby sa labas pagkatapos dito wala, no? Wala. Dito wala, bahay ka lang. Trabaho. Ang adjustment mo naman, paano mo siya na-adjust yung Canada? Mahirap. Mga adjustment, mga 3 months din akong na-stress. Pero nakatira ka ba sa kapatid mo? Wala, ako lang mag-isa. Kasama ko mga Indiano, Nepali, Sri Lankan. Ang baho po. Sa bahay? Oo, sa bahay. Ang hirap. So magkano naman yung kwarto mo yung na rent? 675 lahat na yun included. 600, kaya naman Kaya naman. Nagbigay ba ng 40 hours yung employer mo? Oo, ayos mo. Okay naman. So walang cut sa oras kayo. Okay, mas maganda talaga. So swerte ka kasi yung employer mo ay talagang magaling, hindi katulad sa iba na nagkakat ng oras. Marami kaya dito yan na nagkakat ng oras na hindi na kumpleto yung 40 hours. Kaya yung mahirap. Lugi sila dun. Lugi. Mayroong ang taga Saudi galing. Nagsisisi siya kasi gumastos siya ng 100. May nakilala ako. Kasama ko ngayon bago Nepal. Nagbayad siya ng $15,000. LMIA lang yun. LMIA lang. Pero ang oras naman? Yun nga lang, hindi ko pa alam. Hindi, baka hindi 40 training hours. Yun ang mahirap. Hindi kaya. Okay guys, so maraming salamat Jandel sa yung pamahagi na experience, no, na ngayon ko lang din nalaman na mayroon palang 4 na lugar dito sa Canada na hindi na kailangan ng OEC, PIDOS at saka POLO. Okay. Ano masasabi mo sa mga gustong magpunta dito ng Canada, magtrabaho, ano masasabi mo? Final words. Masarap dito sa Canada. Oo, masarap. Mabas ka dyan. May mga kasi mahirap na daw dito, pero para sa akin, mas maganda talaga. Safe. Parang, mabibili ko lahat ng gusto ko. Mga luho ko, mabibili ko. May pamilya ka ba sa atin? Oo, meron. So, plano mong plano ko pa. kukunin mo sila dito? Actually, magpa-file na ako ng PR ko. Yung hospitality stream. After 6 months, di ba? Oo, 6 months na ako. After 6 months, pwede ka na mag-file, mag-apply. Pag-take ka muna ng English. Tapos na ako. Pasar na? Oo. Wow, galing. Congrats. Yun nga lang. IELTS or self-tip? Pinas. Sa Pinas. Kasi yung IELTS, guys, valid for 2 years yan. Valid sa 2 years yan. So, pwede mo siyang magagamit pa hanggang kailan mo siyang gamitin. Okay. Okay, maraming salamat, guys. So, follow for more videos, Kuya Wilson Buhay Canada at iba pa. Thank you.
Congrats, congrats, congrats. Thank you, thank you. Thank you, thank you.